For now, ito lang ang aking power station, maliit at portable, but I have already maximized this. Nakasupply na ito sa isang bahagi ng aking bahay, about 1/3 of my power requirement. My ultimate goal is to power the whole house, if possible, by solar power. Kaya ang ginawa ko ngayon is to study kung anong brand at modelo ang susunod ko na bibilihin na power station for the rest of my house. In this video, sasabihin ko kung anong power station ang susunod ko na bibilihin. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ang una kong ginawa is to determine the total load ng aking bahay. Simple addition lang yon. Ang yung gagawin ay check the equipment label nasa likuran yung ng appliance or nasa bottom ng device. Yan ang power na kailangan ng device to operate. At the same time, yan na rin ang power consumption ng device. Talagang walang nakasulat dyan sa label na words power consumption, baka di na mabinta ang device o appliance pag makita ng buyer yung malaking power consumption nito, di ba? Now, but the power rating ay hindi agad ang actual consumption the whole time for some appliances. For example, yung induction stove, air fryer, or rice cooker ay malaki ang power consumption doon sa umpisa. Pero in a few minutes, bababa yung power consumption, up and down yun, depende sa cooking stages. However, in our computation, dapat yung maximum power consumption ang ating i-calculate, ating i-compute para always kakayanin ng power station ang ating load. 2/3 of the power consumption sa bahay ay nakakonect dito sa aking new panel. At makita dito na currently ang consumption ay nasa 34 watts lang. It's because lahat ng aking mga kitchen appliances ngayon ay naka-standby mode, walang ginagamit. Ang aking ref naman ay at this moment naka-off yung kanyang compressor, kaya ganun lang ang kanyang consumption. Ang aking water pump din ay hindi naka-on. Kung mag-on yung compressor na aking ref, aangat ito sa 100 watts, over 100 watts. And also, kung mag-on yung aking water pump, aabot ito ng 400 watts. At kung aandar naman ang aking air conditioning unit sa itaas, yung kahit isa lang, aabot ito ng about 500 to 700 watts sa gabi na kasi nag-on na yung mga lights sa itaas at sa baba. Dahil mainit ang panahon, madalas umaandar yung compressor ng ref, kaya many times in a day angat ito sa sobra sa 100 watts ang consumption ko dito sa aking new panel. Kung gabi bukas na yung ilaw, yung readings dito sa aking panel ay aabot na ng over 1,000 watts. Kung magluluto ako at sabay na aandar yung aking induction stove at saka rice cooker, abot ito ng over 2,000 watts. Kung mag-on kahit isa lang yung air conditioning unit ko at granting na sabay nag-on yung aking stove at saka rice cooker, aabot ito ng 3,600 watts. And so far, based on my experience, yun ang pinakamataas na consumption dito sa aking new panel. Yan, umabot ako ng more than 2,400 watts. Up and down siya to over 1,000 kasi sabay-sabay nag-on yung aking induction stove, ang aking rice cooker at saka ang aking air fryer. Nagluluto ko sa kusina, plus meron pang umaandar na ibang mga devices. Yan. Dito naman sa aking power station, andito lahat yung mga devices and appliances na connected sa aking old panel. For now, ang kanyang consumption ay nasa 125 watts. Hindi to siya nalampas sa
150 watts during the day. Kasi ang ginagamit dito yung mga maliliit na mga appliances at saka mga devices na ginagamit ko during the day, lalo na para sa internet, yung computers ko dito sa aking working table. Then, ang pinakamalaki na nakakonect dito ngayon is ang air purifier at saka yung exhaust fan na hindi naman gaano kalaki ang kanyang consumption. So, dyan lang ang kanyang consumption. Nakastay lang siya sa 125 to 150. Bihira lang itong mabot ng 200 watts. Ang kulang lang itong aking River 3 Plus power station ay extra battery para to makasupply sa isang bahagi ng aking bahay. Sabi ko, 1/3 of my power requirement. Ang 600 watts na power output nito ay enough na sa present load niya. Tulad ng aking ginawa, ang next na gagawin nyo ay to determine the total load ng iyong bahay. Kung meron kayong malalaking appliances o devices na hindi kakayanin ng power station, ay dapat ihiwalay nyo. Tulad ng ginawa ko, I already separated the air conditioning unit. Hindi ko na tinoconnect dito. Tina-transfer ko na doon sa kabilang control panel. Ang aking water pump ay hindi ko na rin kinoconnect dito kasi mamamatay itong power station once mag-under yung air conditioning unit at ang water pump. As explained in my previous videos, nagawa kong gamitin ang River 3 Plus power station to supply 1/3 of my house na nakakonect dito sa aking old panel using automatic transfer switch. Itong ATS box ang ginawa ko. I'm using a smart automatic transfer switch na pwede kong i-control on and off remotely on the app sa aking phone, or I can use a remote control like this para mag-on and off ng ATS. Sa ngayon, naka-green ang pilot light dito, ang indicator light, meaning I'm using my power station to power my old panel. Makikita naman dito, ang load niya sa power station ngayon is 103 or 104. Kung i-off ko ang ATS, nagtra-transfer siya to red, meaning nasa grid na siya, sa power company na ang connection ng aking old panel. Makikita naman dito sa aking power station, naka-zero ang load ngayon ng power station, meaning hindi kumukuha ng kuryente ang aking old panel wala dito sa River 3. Ibalik ko sa power station, ganun lang ka-simple. Ito ngayon ang hinahanapan ko ng bagong power station para makasupply sa 2/3 ng aking power requirement na nakakonect dito sa aking bagong IC control panel. Tulad ng pinakita ko kanina, aabot as much as 3,600 watts yung power consumption na nakakonect dito. Maximum na yun. Merong available na mga power station ngayon sa market na pwede kong pagpilian. Sa EcoFlow, andyan ang kanilang pang home backup tulad ng Delta Pro 3 na merong 4,000 watts rated output at scalable ito hanggang 12 kilowatts na storage. Kaso, ang presyo ay aabot halos 200,000 pesos. Sa Blue Yeti brand naman, andyan ang Apex 300 na aabot sa 3,840 watts ang power output habang nasa 2.7 kilowatt hours lang ang baterya nito, pero ma-expand naman up to 58 kilowatt hours. Wala pa sa Pinas ang Apex 300, sa labas ng bansa nasa 1,499 hanggang $2,199 ito o sumba rin sa 100,000 pesos. Di ko kaya yun eh. Ang laki ng amount na yun. So I have to make a compromise. Babaan ko na lang ang specs ng power station to less than 3,000 watts or even less than 2,000 watts. Nasa 50 to 70k lang usually ang amount nun. Ang gagawin ko, kung sakali makabili ako ng ganon, di ko lang isabay ang mga malalaking appliances ko sa kitchen para kakayanin ng power station.
habang maghanap ako ng pambili, nag-prepare muna ako dito. Maglagay ako dito ng breakers para sa input sources ng automatic transfer switch. Yung smart na MCB, dalawa ang ilalagay ko dito, isa para sa grid at isa para sa power station. At maglagay din ako dito sa baba ng another distribution box para sa ATS. In the meantime, ito lang muna ang luma ko na ATS ang aking gagamitin. Nasira na to, pero pwede pa gamitin. Wala lang auto transfer from the main source to reserve. But from reserve to main, okay pa. So, pwede pa to gagamitin. Abangan ang mga susunod na videos dito sa channel. Salamat, bye.